Sabihin ka. Okay, hello po muli mga Karsop. Ngayon nagbabalik dahil may naglambing. Diyos na ang bahala sa'yo. Diyos na ang bahala sa'yo, Karsop. Kung sino ka man, alam mo na kung anong ginawa mo. May naglambing, okay? Diyos na ang bahala sa'yo. Hindi natin masisi bakit sa buhay ng tao may mga taong umaasenso. Bakit may mga taong nalulugmok? Sila yung mga taong walang takot sa kayang magawa ng Diyos sa kanilang buhay. Okay, ngayon, huwag na tayo mag-focus doon. Focus tayo sa unit ng ating Karsop. Joel Cuneta of Cagayan Valley. Si Sir Joel ay nakatira sa Cagayan Valley. Actually, nadulas ako, hindi ko dapat sabihin yung pangalan nito, no? Isa siyang kolektor ng mga pautang. Hindi ko na sasabihin kung saan. Nasabi ko yung pangalan. Isa siyang kolektor ng mga pautang dyan sa lugar ng Cagayan Valley, sa mga palengke. Okay? So, since kolektor siya, lagi siyang may dalang pera. Lagi siyang may bitbit na pera. Kailangan niya ng something, a tool or a substance. Actually, meron na siyang pepper spray. Nadala niya na lagi na dapat niyang dala-dala para kung sakali lang na merong mag-attempt na siguro hold upin siya, meron man lang siyang mabubunot. Ang hirap naman kasi, hold upin ka, gagawan ka na masama, papanoorin mo na lang yung gagawa niya sa'yo, di ba? Mahirap yon. Mas maganda yung meron ka man lang, di ba? Iaabot mo na lang ba yung hawak mo, di ba? Iaabot mo na lang ba yung cellphone mo? Iaabot mo na lang ba yung motor mo? Iaabot mo na lang ba yung collection mo? Yung kinolekta mo doon sa trabaho mo, di ba? Kung may pagkakataon ka, pumalag ka, di ba? Pero hindi sa lahat ng oras papalag ka. Merong oras na may pagkakataon na pwede, may pagkakataon na hindi. Kailangan alam mong i-assess, alam mong kalkulahin yung bawat galaw. Kasi ano lang yan mga Karsop, no? Segundo lang na magkamali ka ng galaw sa mga ganyang kawatan, maaring masaktan kanila. Di ba? Which is may lead into more severe. Okay. Ngayon, nag-request siya sa atin ng non-lethal pistol. Kasi nakita niya raw doon sa mga previous vlog natin at saka sa YouTube natin na meron tayong non-lethal pistol. Ano ba yung para sa mga karamihan? Ano ba yung non-lethal pistol? A non-lethal pistol is a substance or a tool, okay, that is created, that is made to lessen the injury or death of a person. Okay, no? Gagamitin mo siya to incapacitate the person, not to kill the person. Yun ang silbi, yun ang pinaggagamitan ng isang non-lethal na weapon. Okay? Hindi siya pang daily pistol, hindi siya pang practical shooting, hindi siya pang game, hindi siya pang shooting range, hindi siya pang plinking. Bagkos, ang pinakasilbi ng isang non-lethal pistol is to defend yourself, for self-defense, to incapacitate the person. Okay? Tandaan nyo, hindi niya kayang pumatay. Hindi siya design para pumatay.
design siya to incapacitate. Di ba? Mapigilan yung isang tao dun sa ginagawa niyang krimen, pagnanakaw, pangre-rape, pang-hold up, mapigilan mo siya. Okay? Gaano kalakas ang isang damage ng isang non-lethal pistol? Okay. So, para sa ating chrono test, 800 FPS. Yun yung force, yun yung lakas na tatama sa sino mang tatamaan ng bala niya. Okay? At ang bala ng isang non-lethal pistol ay rubber bullets. Rubber. Goma. Hindi siya plastic, hindi siya parang bibis na ceramic, hindi siya metal, hindi siya glass, bagkos rubber bullets. These rubber bullets is enough to incapacitate the person. Enough para matumba, enough para indahin ng tatamaan yung bala. Napakasakit nito. Napakatindi nito, mga airsoft, no? Tulad nga ng sinasabi ko, kung ikaw, meron kang senaryo o meron kang yugto sa buhay mo na kailangan mong ipagtanggol yung sarili mo, kailan ka pa kukuha ng mga ganitong pistol? Now is the right time. Diba? Kukuha ka ba ng non-lethal pistol pag na-rape ka na? Kukuha ka ba ng, magbibitbit ka ba ng pepper spray kung na-rape ka na? Useless na. Diba? Halimbawa, babae ka. Naglalakad ka sa gabi. Kasi gabi ang uwi mo from office, from work, call center agent ka, or what? Importanteng meron kang tool or a substance na meron sa bag mo. Diba? Sa panahon natin ngayon, napakadali na lang ng buhay ng tao. Ang daling mang-rape ng babae. Diba? Nagkalat ang mga drug addict, ang mga pusher. Nagkalat ang masasamang loob. Dumadaan ka lang dyan sa boulevard. Ang daming hold-upper. Diba? Nung nakaraan lang, merong hinold up na lady rider. Ang dali. Ang dali ng buhay ng tao ngayon. Kaya ikaw mismo, dapat sa sarili mo, mautak ka. Ikaw mismo, dapat sa sarili mo, huwag kang kumpiyansa. Okay? Ngayon, ito si Bossing, mabalik tayo, is a collector siya ng mga pautang sa palengke. Gusto niya ng something na pwede niyang hawakan just in case na magkaroon ng problema, mapatrouble siya, or hold upin siya, meron man lang siyang gagamitin. Ayaw niyang pumatay, tulad ng sinasabi ko sa inyo. Hindi to design para papatay ka. Design to incapacitate the person that was trying to harm you. Okay? This is a 2011 6.0 non-lethal pistol. What is good and special about this? Rekta to. Ibig sabihin, wala siya masyadong mga parts or i-maintain na masisira. Number 1, kung mapapansin nyo yung slide niya, hindi nakakasayan. Non-blowback. Okay? Mapapansin nyo yung hammer niya, hindi rin gumagalaw yan, naka-fix lang yan. Mapapansin nyo yung magazine catch niya, hindi mo mape-press yan, nandyan lang yan. Paano? Bakit nandyan yung mga yan? Para magmukhang tunay yung unit at katakutan. Hindi ang silbi nito is para manakot ka. Ang silbi nito para ipagtanggol ka kung sakali may trouble. May front, may rear sight, may rail kompleto, may trigger, may bibber. Para magmukhang tunay. Pero dami lang yan. Ang itong unit na to is nagwo-work sa pamamagitan ng CO2. Okay? Based on our FPS, 800 FPS. 800 FPS, ganun kalakas yung tatama dun sa tao na paggagamitan nito. Then, gagamitan mo ng isang rubber bullets. Normally, ginagamit to sa US, sa Canada, ginagamit to infiltrate, para mapigilan yung mga protesta, no? Mga look, tawag na mama mo. Yung mga nagpo-protesta, yung mga nanggugulo, no? Yung mga kriminal na
Ginagamit to ng mga police, like taser, like, ayan nga, rubber bullets, non-lethal pistol, para matigilan yung ginagawang krimen. Okay? Rekta, walang ganong problema, walang very low maintenance. Napakaganda, lupit na unit. Kaya kayo pagtanggol, okay? Number 1, how to operate powered by a CO2. Nakaload na, niload na, pasensya na kayo. Na-attach si Lucas. Then, naaalis yung grip niya. This grip will serve as a tool para maluwagan mo yung part na to. Okay? Then, masikipan mo rin. Okay? Ngayon, ayan. Then, babalik mo lang dyan. Okay? Yan yan. Okay? Ngayon, gagamit ka ng B-pistol, ng bala. Maximum na bala na pwede mong ilagay is 7 to 8 BBs, no? Pero, wag mo na ganun punuin. Siguro 6 lang pwede na. Kasi ganun pa rin, may spring pa rin na dapat mong proteksyonan eh. Okay? Ngayon, kasa natin to, ilalak natin. Ayun. Then, dito tayo maglalagay ng bala. Again 6 na bala. Tandaan nyo, isang bala pa lang ang patamain nyo sa kaaway nyo. O dun sa, ano sa inyo, ang tawag dito, nang gugulo sa inyo. Tumba na yan, no? So, lagay mo lang rito, pito, 1, 2, 3, 4, 5, ayan, 6. 6 lang. Tapos, load mo to, yung spring. Good to go, ready to fire yung unit na yan. Ganito katindi yan, ganito kalakas yan. Wala lang akong pwedeng basagin dito. Pero nakita nyo sa mga previous live ko kung gaano siya kalakas. Kaya niyang bumasag ng windshield. Kaya niyang bumasag ng salamin ng sasakyan. Kaya no joke tong unit na to. Okay mga Airsoft? Firing. Grabe! Lakas! Wala na re-recover? By the way, mga Airsoft, yung ginagamit natin bala rito, reusable. Pwede nyo ulit pulutin hanggat hindi pa siya biyak. Nare-reuse, pwede nyo gamitin, no? Lakas! Uy. Wala na. Bakit wala na? Wala nang bala? Meron pa. Wala nang gas. Wala nang gas. Walang iya talaga. Ayun, samantalahin ko na yung pagkakataon, no? Para maipakita sa inyo ito. Ito yan, Ito. Okay? Ito, ayan. Alisin nyo lang to using this. Then, twist nyo. Okay, ayan na. Okay, ayan na. After you twist, ito na. This is the diba? CO2. Okay? One canister na ganito is good for, siguro nilaro na to kanina. Kasi kanina niload na. One canister is good for 18 to 20 shots. Ganong kalupit to. Ganong kadami, no? So, ayan. Yan yung unit ng ating Airsoft. Joel Cuneta. Okay? Bali, collector ng mga pautang sa palengke. Ayan, yan. Binabalik ni Lucas, kasi pwede siyang i-reuse. Hindi siya agad nasisira, no? Ayan. No, kolektor ng pautang sa palengke dyan sa lugar ng Cagayan Valley. Okay? Hindi ko na sasabihin kung anong barangay, kung anong probinsya, kasi medyo sensitive tong position ng ating boss. Okay? Mga Airsoft, maraming salamat po dun sa naglambing. Dun sa naglambing, Diyos na po ang bahala sa iyo, no? Sana pagpalain ka ng Diyos sa ginagawa mo. Sana wag tumama sa pamilya mo, sa anak mo yung ginagawa mong kalokohan, katarantaduhan sa kapwa mo, no? Diyos na ang bahala sa iyo. Sana magkaroon ka ng takot sa Diyos. Sana kantiin ka ng Panginoon, no? Para matuto ka ng leksyon. Ang ginagawa lang naman namin dito is nagbablog ng mga item na pupunta sa aming mga ka-airsoft, no? Pero para perwisyon mo kami, Diyos na po ang bahala sa iyo. Okay? Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan.
Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.